Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Kumusta na po kayo? Heto na naman po ako gaya po ng dati. Sa umpisa po ng aking kapahayagan ay palagi ko pong sasabihin sa inyong lahat na wala po akong ipinakikilala po na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa atin pong Diyos na kataas-taasan, ang atin pong banal na Espiritu Santo. At yun nga po, habang ang buong mundo po, ang mayayamang lupain po sa buong sanlibutan ay abala po sa pagsasakatuparan ng lahat pong mga plano nila para po sa napakalaking pagbabago po na mangyayari sa buong mundo. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, mag-focus lamang daw po ako dahil wala pong kamalay-malay daw po ang mayayamang lupain na halos ang tingin nila sa kanila pong sarili po ay sila na po yung walang kamalay-malay daw po ang buong sanlibutan na ang pinakadakila po ay tumubo po sa pinakahamak at aba pong lupain. At yan nga po ay ang bayang pinili, ang lupang hinirang po, ang bansang Pilipinas po. Palagi po yan uulit-ulitin o inuulit-ulit sa akin ng Diyos na kataas-taasan ng ating Espiritu Santo. Wala pong ibang lupain. Ang original po, nakarugtong po ng Hardin ng Eden, kundi po ang bansa pong Pilipinas. Mga Pilipino, magpakatibay, magpakatatag dahil ang bansang Pilipinas ang original pong mukha ng mga taga-Hardin po ng Eden ay mga Pilipino po. At ang original na wika sa Hardin ng Eden ayon sa ating Espiritu Santo ay hindi po ang mga wikang Latin o yung mga wikang Griego, kundi ang original na wika po ay wala pong iba kundi po Pilipino po. Tagalog po. Ang katawan po ng ating banal na Espiritu Santo ay tumubo po sa pinakahamak at abang lupain. Ayan po ang palagi niya inuulit-ulit po sa akin. So, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ay ipahayag ko po sa inyo bilang ako nga daw po yung sinasabi niyang asin ng sanlibutan at tugon sa isang matinding karamdaman na walang makapagbigay ng lunas mula pa po nung kauna-unahan. At yan nga po ay ang pagkauhaw sa dugo ng tao at pagkatakam sa laman po ng mga ito. Ay ang katanungan ko po sa ating banal na Espiritu Santo, yan po bang karamdaman na yan? Ang nag-iisa po bang karamdaman na mabibigyan ko ng lunas? Ayon po sa kanya, ang lahat daw po ng uri ng karamdaman na nagdudulot ng kahirap at pasakit sa lahat po na bunga po o dulot po o bigay po ng kampo ng kadiliman po. Ang lahat daw po ng karamdamang yan, ang akin daw po bibigyan ng karampatang lunas po. Gaya po ng halimbawa daw po yun, ayon po sa kanya, ang halos lahat daw po ng karamdaman sa buong mundo po, maging yan man po ay pang-ospital o pang-medikal, yan daw po ay mayroon pong halo, mayroon pong sangkap na dulot po ng kampo ng dilim. Gaya po halimbawa ng kulam, barang,
gayuma, lahat po ng gawain ng Kampo ng Dilim. May i-connecta daw po natin yan kung bakit po nagkakaroon ng matitinding karamdaman ang tayo po dito po sa sanlibutan. Halimbawa daw po kayo po ay ginagamitan ng kulam o barang, maaaring sa umpisa lang daw po ay pasakit-sakit lang yung inyong tiyan, or maaari naman daw pong pasakit-sakit lang ang ulo ninyo. Subalit kung yan po ay ginagamitan ng ritual ng dilim at paulit-ulit po ninyo itong nararamdaman, maaari daw po na yung ating pong internal organ, yung ating pong mga internal organ po ay sa paglipas nga po ng maraming panahon na palagi po kayong ginagawan ng hindi maganda, ay magkakaroon daw po ng direkta pong damage. So, pag dinala nyo sa ospital, yung palaging masakit ang inyong tiyan, maaaring po kakitaan nga po nila ng karamdaman, pero ang pinakaugat at buod po noon ay yung pong ginagawa sa inyo ng Kampo ng Dilim, na yung iba po ay hindi naman po nila pinaniniwalaan. Karamihan daw po sa mga karamdamang lumalaganap ay mayroon pong ritual ng kadiliman. Kulam barang po, isa po yan sa pinaka po talagang nagpapahirap po sa walang kalaban-laban po at mga inosente po na maaari pong kanilang pinag-iinitan or kinaiinggitan or kinagagalitan. Isa daw po yan sa mga matindi kong kakaharapin. Merong mga karamdaman po talaga na kailangan lalapatan po ng medikal sa hospital, sa mga doktor po. Pero yan daw po palagi nga pong may kapareha po ng gawa po ng kampon po ng kadiliman. Meron din pong mga bukod sa mangkukulam, mambabara, mga inkanto, or mga iba pong mga inkanto, or basta kampon po ng dilim na ang hangarin po ay magdulot po ng sakit, pasakit, kaguluhan sa mga tao pong walang kamalay-malay po. So, sa akin pong paglabas po, hindi naman po kapag kayo ay aking hinawakan, ay ibig sabihin po ay kayo po ay kumakain na po ng laman po ng tao at umiinom po ng dugo ng mga ito. Maaaring kayo po ay biktima ng kulam, barang, or ng masasamang elemento po. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang kakaharapin ko po sa akin pong paglabas po bilang asin po ng sanlibutan ay ang lahat po ng hinawakan o hinahawakan po ng kampon po ng dyablo. Yan daw po yung matindi kong magiging laban. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, bukas naman po. Bukas na po ako sa pagtanggap po. Pero sa ngayon po ay siguro po dun lang po sa mga personal muna nakakakilala sa akin. Kasi ayon po sa akin, sa ating banal na Espiritu Santo, ang akin pong tahanan ay magiging pribado po. So, hindi po ako pwedeng tumanggap ng kahit na isa po sa loob po ng aking tahanan. Pwede pong ako ang magsadya. Kung kayo po ay personal ko na pong kakilala, habang hindi ko pa po naiayos po ang lahat kung saan po ang tama kong lugar upang doon po tayo ay magtagpo po. Hangad ko po na matulungan po kayong lahat sa abot po ng aking pong makakaya. Wala na naman po tayong oras. Hanggang sa muli po. Ako po ang inyong abang lingkod. Bye-bye! Paalam at mabuhay po tayo pong lahat. Bye-bye!